Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may EDSA at mag-a-update tayo ng latest na progress dito sa nagaganap ngayon na EDSA Rehabilitation. Dito tayo magsisimula sa may malapit dito sa may Mall of Asia, sa may Globe. At yung pinakadulo ng EDSA rito. So ang direksyon natin ay pa northbound tayo ng EDSA. Ngayon nga pala ay January 11, 2026, alas 3 na ng hapon. At eto ngayon, kitang-kita natin na maluwag ngayon yung EDSA rito. Malapit na tayo sa may kanto ng Diosdado Macapagal Boulevard. Yan, pagtawid lang natin dyan sa may stoplight. Dito naman sa may kaliwa, makikita nyo yung busway. So tingnan natin kung ano yung sitwasyon ngayon doon sa may kanto pagka tawid natin. Dito sa kaliwa, makikita naman natin na so far makinis naman yung EDSA dito. Yung spalto dyan. And banda ron sa may bandang station is makinis din naman. Okay, diretso tayo. Okay, so nandito na tayo sa malapit dito sa may Rojas Boulevard. Dire-diretso lang tayo. Ito yung sa may kaliwa, makikita nyo dyan yung bus stop. Gigili tayo rito. Yun, so pagtawid natin dito sa may Rojas Boulevard, ito mapapansin na natin yung spalto, bagong lapat na spalto rito sa kaliwa dito sa bus stop dito. Dire-diretso na to hanggang dun sa may bandang Taft Avenue. So tingnan natin kung ano na yung kung gaano nakalawak yung ano dun, yung spalto na nailagay nila. Kasi dito sa may bandang kaliwa, yung southbound dito, dalawang lane na yung na lapatan nila ng spalto. So dito nakikita natin ngayon, dito pa lang banda sa may bus stop. Ayan, medyo traffic ngayon. Hindi ko sure kung ito yung nagkakos ng traffic ay dahil sa may ginagawa rin dyan sa may unahan natin. Pero yung nakita ko nung kahapon, yung ibang mga sasakyan, dito sila dumadaan sa bus stop. Ginagamit nila to. Hindi ko sigurado kung pinapayagan man samantala yung iba na gamitin yung bus stop para malesen yung traffic. Yan. So far, dito lang naman yata yung medyo matraffic sa may part na to. Sa may kanto ng Baclaran, along Taft Avenue. Yung patawid dyan, sa may stoplight. And isa rin yan sa mga nagkakos ng traffic dito is yung mga jeep, tsaka yung mga pasaherong sasakyan dyan, yung mga minibus, tsaka yung mga bus na nandiyan sa gilid. So medyo nakakaano rin yan, nakakapag-cause din sila ng traffic kasi hindi dumadalo yung mga sasakyan, umiiwas sila. So nagsisiksikan tayo dito sa may bandang gitnang lane. Yan. Okay, so nandito na tayo sa may kanto ng EDSA at saka Taft Avenue. Ito, patawid na tayo. Sana makaabot pa tayo dito sa green light. Okay, tingin ko mga aabot naman.
Dito mapapansin nyo dito sa gitna, ano na, naka-aspalto na. Ayan to, itong dinadaanan natin ngayon. Aspalto na. Bali, ito yung bus lane. Nung pinapagamit naman nila itong bus lane dito, dumaan sila eh. Dadaan tayo. Pero mamaya lalabas tayo dyan. Pero tingin ko pansamantala, pinapadaanan to muna dito. Ito, makikita nyo natin, dinadaanan natin. Naka-aspalto na tayo. Medyo elevated tayo dito sa lumang daan itong EDSA. Pero as you can see, may mga pumapasok doon sa unahan. So tingin ko allowed pa to na gamitin pansamantala, pinapayagan yung mga Since bakit naman na to doon sa flyover diyan sa may Magallanes. Dito mapapansin nyo, dalawang lane na to na naispaltohan na. Ayan, banda rito. So almost kalahati na nung mismong EDSA yung na-espalto. Then packet na tayo ng flyover. Ayan. So itong dinadaanan natin ay naka-espalto na. Wala siyang barrier dito. So makikita nyo yung mga nasa harapan natin, yung mga sasakyan tsaka nasa likod, mga private vehicle ay nakakadaan sila dito. Ganito rin naalala ko dati, ganito rin yung ginawa nila nung nilalagyan pa lang nila to ng busway. So temporarily pinapadaanan nila sa mga private vehicle, pero nung naging ayos na yung daloy ng bus stop, bawal na dumaan yung private vehicle. So dito lang naman tingin ko allowed naman kasi marami ako nakikita. Actually kahapon pa nakikita ko may mga 4 wheels din na dumadaan dito. Hindi lang 4 wheels, mga kotse, mga motor diyan nakakapasok. Okay, so nandito na tayo sa may flyover dito sa may bandang Magallanes. Yan yung nakikita niyo yung mga ganyan na ng EDSA. May mga lagabog. Okay, pababa na tayo. Naman na sa may bandang Ayala. Dito makinis naman yung asfalto ng EDSA. May part lang talaga sa EDSA na yung walang espalto. Kaya mapapansin nyo dito sa kaliwa naka-espalto na rin. At may mga dumadaan din ng mga 4 wheels. And then ang gagawin natin, bababa tayo dito sa underpass. Ito naka-espalto na yun dito sa may kaliwa. January 11, 2026, 3:30 ng hapon. Yan. So makinis na yung sa may kaliwa. Although makinis din naman dito sa lane natin, pero siguro na mapapantayin naman nila yan. Lahat yan i-espaltohin. So lang per per lane. So yan, dito wala pang espalto. Pababa itong sa may bandang Ayala Avenue. Yan, nandito na tayo sa ilalim. Dito so far makinis naman. Wala nga lang espalto pero makinis naman yung daanan dito. Maganda kung linisin din nila yung mga gilid-gilid para maganda yung yung daan.
EDSA update tayo today, January 11, 2026. Yan, na-miss ko rin mag-vlog dito sa EDSA. Matagal na yun, parang huling update ko ata dito sa EDSA is ano pa eh, yung after pandemic. Parang ano noon, parang ghost town yung EDSA noon kasi walang gaanong tao na. Ay, dito makinis na oh. Yun no. Parang maluwag ano na dito na-espalto na nila buong EDSA dito. Yung buong part na tong EDSA na espaltohan na nila. Ito, yung papunta dito sa may Guadalupe. Yan, kita natin makintab pa yung daan. Itim na itim pa yung espalto. Doon, medyo sa part na yun, parang hindi pantay yung pagkaka-espalto. Medyo nakita natin, tumalbog yung ano natin, gulong natin doon. At dito sa part na to, may makinis na. Pero parang nakaangat yung naka-elevate na konti yung espalto dito ng bus lane. Medyo nakaangat sila. Sinadya kaya yan para kasi nga sa bus, so mas makapal yung espalto na nilagay. Dito hindi pa na-espaltohan. Ito, yung part na to. Nakaangat na konti yung espalto ng EDSA. Ay bus lane. Yan, dito isang lane ang na-espaltohan. Nadaanan natin yung bus stop dyan. Ito naman yung pakanan dyan papunta ng BGC. Dito sa may tatlong lane, dalawang lane hindi pa na espaltohan. Tapos dito tatlong lane wala pang espalto. Pero dito sa kaliwa dalawang lane na espaltohan na. Siyempre dito tayo dadaan sa sa bagong espalto para mas makinis yung daan. Dito kasi sa kanan para siyang tumatalbog-talbog tayo doon yung semento diyan. Maganda talaga pag ang dadaanan mo espalto unlike sa yung mga ganyan, yung mga semento. So dito tayo sa kaliwa para makita natin. Ito sa part na to, dito sa may bus lane. Ayan, wala pang espalto. Di natin sure sa kabila. Baka doon sa kabila na espaltohan na yung pas southbound. Pero dito tayo sa may northbound. Wala pa. Pero tingin ko dito sa bus lane na to, mukhang okay naman yung daan. So hindi ko sure kung kailangan pang yan. Kailangan pang espaltohan yan. Itong part na to, ito yung hindi pa na pansin nyo. Rinig yung natin. Yung mga talbog-talbog ng gulong natin dito. So 4 na lane to. Malapit dito sa may Guadalupe. Dire-diretsoy natin to hanggang sa makalagpas tayo ng SM North EDSA. Kasi sa tingin ko ang pinakadulo yata, yun yung pinakahuling aayusin. So yun na yata yung phase 3. So phase 1 and phase 2 muna yung uunahin. Ayan. So, dito matraffic na. Ito, maraming mga bako-bako dito sa part na to. Maraming mga lubak-lubak. Dinig na dinig sa natin. Pero kung maganda yung sasakyan nyo, mga tipong BMW or mga tingin ko wala lang yan, yung mga ganyang ramdam pa rin. Pero kasing gamit natin sa sasakyan ay adventure. So medyo matagtag. Kaya pag may mga ganyan na hindi pantay yung kalsada, ramdam natin
Kahit maayos naman yung pangilalim ng sasakyan natin, ramdam natin yung daan na hindi makinis. Dito sa part na to, ito makinis dito. Papunta na ng sa may crossing malapit. And yan sa kaliwa dito, makinis naman yung bus dito, bus lane. Tingin ko bagong na to eh. Ito yata yung unang nagawa eh. Bago pa yung spalto rito, sobrang kinis sa kaliwa. Ito, binadaanan ng bus. Ang bagong lang yan, bagong asfalto. Marami mga buildings dito sa kanan na na tinatayo. Pababa na tayo sa may bandang Shaw Boulevard. Dito sa part na to, walang barrier. Medyo mabagal yung flow ng natin. Okay. So pwedeng lumabas yung private vehicle dito. Makikita naman natin dito sa kaliwa, makinis naman yung bus lane dyan. And pati rin naman dito sa may sa lane natin, ay makinis din naman yung pagkaka-espalto. Okay, so eto na, malapit na tayo sa may crossing. Sa may bandang Shaw Boulevard, paibaba. Dito sa part na to, walang espalto yung yung bus lane. Pero pag dating natin banda ron, ayun, naka-espalto na ulit. Ayan, dire-diretso lang tayo. Pababa na tayo dito sa may bandang crossing, sa may Shaw Boulevard. At makikita nyo dito, so far wala pa namang nagagalaw dito sa part na to ng EDSA. Kasama sa rehabilitation ng EDSA ay yung halaman dito sa gilid. So ayusin din nila yan. Tapos pagagandahin nila itong mga gilid magkabilaang gilid nitong EDSA. And siguro dapat isama na rin nila yung pagpipintura dito sa ilalim nitong MRT. Yan pansin natin, luman-luma na, tapos may mga nilulumot na yung mga daanan ng MRT rito. Mas maganda kung pakikinisin din nila yan, tapos pipinturahan nila yan ng maliwanag sa mata para mas maganda yung ambience pag nandito ka sa EDSA. Talagang maaliwalas, malinis. Yan, kagaya yan, mga halaman na yan. Di ba dati wala namang halaman dyan sa gilid, pero nilagyan nila, pinaganda ng MMDA. Dati nga marami pang dyan mga nagbabash na lalagyan ng halaman kasi daw baka makasikip lang sa EDSA. Pero kita nyo naman, ang ganda na. May mga specific lang ng mga halaman na tinatanim dyan sa mga paso dyan sa gilid. Yan, dito na tayo sa ibaba. Okay, dito na tayo, paahon na tayo. Malapit na sa may SM Mega Mall. Okay, so nandito na tayo sa harapan ng SM Mega Mall. At so far dito ay wala pa naman masyadong nagagawa. Banda rito makikita natin itong tinatayong busway station dito sa may SM Mega Mall. Yan, sama na natin yan sa update ngayon, January 11, 2026. Ito yung isa sa mga modern na talagang may pagmamalaki natin pagka natapos na to. Katulad nung sa may SM North EDSA, etong
busway station dito. Ayan, ano na siya oh. Parang nasa ano na siya, tingin ko nasa 75% complete na. May bubong na, may daanan na. Tingin ko yung sa may ilalim na lang, yung sa baba, yung ginagawa. Ayan, so sa harapan natin, itong busway station, itong SM Mega Mall. May hagdan na sila nagawa rito sa kaliwa. Pero ang iniisip ko, pinagtataka ko, parang hindi siya katulad dun sa may SM North na tatawid hanggang dun sa may kabila. Or baka dito lang, parang patawid lang siya ng SM. Hindi siya patawid dun sa may kabilang side. Ito na siya. Connected siya dito sa bus stop dito sa baba. Ayan. Ito yung bus stop dito. Mukhang dito lang yung medyo matraffic. Pero once na nakalagpas tayo rito, magiging maluwag na tong EDSA ulit. Dito kasi parang ano eh, nagkakaroon ng congestion. Ayan. Dire-diretso na tayo. Papunta na ng ano, bandang Ortigas Avenue. Yung sa kaliwa, yan yung papunta ng San Juan. Yan, bababaya ng Ortigas Avenue. Sa kanan naman, sa may bandang ibaba naman, yan, ano rin yan, sa may bandang Ortigas. So dito, dire-diretso tayo rito. Ito sa part na to ng EDSA, ito yung ano, medyo hindi pantay-pantay yung semento o yung pagkaka-espalto. And pansin nyo, wala na rin yung mga barrier dito. Dati di ba may barrier dyan sa gilid ng ano, bus stop. So siguro parang sinanay lang din yung mga motorista na huwag silang dadaan dito sa bus ano, lane. Reading natin yung ano, kalampag. Malapit na tayo dito sa may bandang pababa, dyan sa may White Plains. Ito na ngayon yung sitwasyon ngayon dito ng EDSA. January 11, 2026. Tingnan natin kung may ilang part pa rito na ano na rehabilitate na or na espaltohan na. Okay, so itong bus lane dito, bagong espalto sa may kaliwa. At tingin ko yung banda rin dun sa may bandang Kamuning. Mukhang isa rin yun sa, ano, sa mga naayos na rin. Pero dito sa apat na lane na to, itong dinadaanan natin, so far wala pa. Yung sa may kanto ng ano, EDSA Revolution Monument. Itong part na to dito sa bus lane. Yan, wala pang espalto. Medyo ano pa siya, makupa pa ng konti. Dire-diretso na tayo.
Nandito na tayo sa may bandang Santolan Station ng bus stop. Bakit na tayo dito sa may flyover. Okay, so dito sa part na to, same pa rin, wala pa rin nagagalaw. Ayan. Dito, eto na yung malapit sa may bandang Cubao, etong Main Avenue Station. So dito, although matraffic yung natatraffic tayo, at least dire-diretso yung daanan natin, yung flow ng sasakyan. Ayan, medyo mabagal lang tayo, pero hindi naman siya masasabing traffic talaga. Dito medyo makinis naman yung so far, yung spalto. Na espalto na to dati pa, etong part na to. Pero pagka lagpas natin dito, bandang dyan sa may bandang Cubao, yan. Ito yung lumang EDSA. Nagba-bounce tayo rito. Nandito na tayo sa may bandang Aurora Underpass. Ito maganda rin dito, oh. Makinis din naman yung EDSA dito. Maganda yung pagkaka-espalto. Tapos maganda rin yung may mga hala-halaman dyan sa gilid. Maaliwalas, di ba? Paahon tayo ngayon. Papunta na tayo sa bandang Santolan. Dito simula ulit, mag-bounce ulit tayo rito ng konti dahil ito nga yung lumang mga sementadong part ng EDSA. Ayan, dyan sa kaliwa, ito yung bus lane, wala pa ring espalto dyan. Okay, dire-diretso tayo. So, akit ulit tayo dito ng flyover. Ito ang gandang dumaan dito sa EDSA kapag lahat espalto na. Para kang dumadaan sa yung mga daanan sa BGC or kahit nga dun sa may sa may Ross Boulevard. Yung part ng Ross Boulevard na
na espalto, diba sobrang kinis ng daan. Ang smooth, hindi ka parang gigewang-gewang na konti katulad nito. Medyo nagba-bounce yung sasakyan mo kasi nga hindi pantay-pantay yung simento. Ayan, katulad nito. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita sa camera kasi itong camera natin syempre may stabilization to. So baka hindi natin makita sa video kung talagang medyo shaky tayo pag dumadaan tayo dito sa EDSA. Kasi naka-stabilize yung camera natin. And dito sa part na to, makinis. Parang isa rin to sa mga naunang inayos itong flyover na to. Malapit na sa may bandang Kamuning. Ayun, madadaanan natin yung yung ginagawang overpass dyan sa may Kamuning Station. Yan, isa yan sa mga gusto rin nating ma-update dito sa may EDSA. Kasi gigibain na yung mataas na overpass, yung tinawag nilang Mount Kamuning. Tapos gigibain na yon kasi talagang daming nagbabash doon kasi sobrang taas, hindi siya pedestrian friendly. Kahit yung mga umaakyat, hindi makadiretso, dire-diretso, hinihingal. Lalo na yung mga matatanda, yung mga mga seniors. O kahit nga hindi seniors, hihirapan na makyat doon. Ayan, dito medyo matraffic ulit. Siguro kasi dyan yung mga sakayan na ng mga dyan, mga bus, tapos may mga nag-aantay na dyan sa gilid, mga pasahero. Okay, so nandito na tayo sa may Kamuning Station. Ayan, sa harapan natin, ito yung overpass na bagong gawa. Bagong pintura siya ngayon, no? Ayun, no? Tapos dito, makikita nyo sa kaliwa,
Ito yung bagong bus stop dito. Ayan, naka ano na, may ano na rin dyan. Nakalagay na Kamuning Station. Mas maganda siya, mas modern, mas maliwalas. Tapos ito malapit ng Gibain to. Etong footbridge dyan, sobrang taas. Kita nyo naman. Talagang ano. Ang design niya kasi is iniiwasan yung MRT pataas. So ito naman, ang bagong design ng footbridge na ginagawa ngayon dyan ay nasa ilalim yung mga tao. So hindi niya iniwasan yung ano, yung MRT. So pababa. Pero hindi kaya ata pwedeng tumawid ng kung galing ka dun sa kabila at tatawid ka dun sa mismong ano, bagon or sa may ano, MRT. Parang ano lang ata, doon ka lang sa gitna pag sasakay ka. Okay, so ito, paano na tayo? Paakyat na tayo sa flyover nitong Quezon Ave. Dito makinis naman so far. Maganda yung daan. Smooth. Pababa dito sa kanan, makikita nyo dyan yung Metro Manila Subway Station. Yan, sa Quezon Avenue. So dito, ito may espalto na dito. Pero hindi ko sure kung bagong ano lang to, bagong lagay lang yan. Yung espalto na yan. Pero parang ano lang. Parang kakalagay lang. Alright, malapit na tayo sa may SM North EDSA. Update na rin natin itong MRT 7 dito sa itong common station. Yung madalas din natin na ina-update dito sa may EDSA. Ayan, itong sa may kanto nitong North Avenue tsaka EDSA. Meron din silang gagawin dito sa itong North Avenue Station. Mukhang aayusin din nila to. Mukhang pagagandahin din. So parang hindi mo na pinapagamit sa mga ano, commuters. So ito na yung common station ng MRT 7. Yan, sa may harap natin. So medyo ano pa rin siya, pero medyo matagal pa rin siya matatapos. Kasi yung loob, wala pa tayo nakikita. Kulang pa siya ng ilaw. Tapos yung mga interior sa loob, wala pa. At ang pangit lang, nakikita natin dito sa harapan, nagkakos na ng ano, kalawang yung dyan, no? Parang hindi pa nga ata natapos ang pintura dito. May konti pang part na matingkad yung puti, tapos may part na parang medyo hindi pa na pinturahan ng ano, second ano, layer. So dito, wala tayong nakikitang gumagawa dito sa ibaba. Itong Unified Grand Central Station. Wala tayong nakikita mga workers dito. Hindi natin alam kung anong reason. Parang nabalitaan lang natin is tinanggal na yung contractor na may hawak nitong part na to. Yung hawak dati ni dating ano, si Bayani Fernando, yun. So kaya siguro natenga siya sa ngayon. At talagang wala talagang gumagawa ngayon dyan. Kaya ano, sobrang tagal na hindi natatapos. Ang sabi noon by last quarter ng 2025 magkakaroon na ng partial operation. Pero ngayon 2026 na, wala pa rin. At mukhang malabo pa sa katotohanan yung partial operation. Pero kung gagawin nila yan at bibilisan nila, pwede by last quarter nitong taon 2026 pwede nila magawa yung partial operation.
magmula dito sa may North Ave hanggang doon siguro doon sa may bandang Quirino Station. Yan. So yun, nakikita nyo, ang ganda, no? Itong SM North busway station. Napaka, ano yan, modern tingnan, no? Sana ganyan lahat ng mga busway station o bus stop. Okay, so pwesto na tayo dito sa kanan kasi etong kaliwa ay mga ano yan, pa U-turn. Dito tayo pa pwesto. At ito na yung connection ng LRT1 tsaka MRT3. Yan, dire-diretso yan, papunta doon sa may Unified Grand Central Station. So dito sa part na to, sa part ng EDSA na to, mukhang wala pa namang masyadong ano dito ginagawa. Ang inuna is yung banda ron sa may bandang MOA, tsaka dito sa gitna. Pero dito sa may bandang papunta ng Balintawak, parang wala pa naman tayo nakikita na. Update na lang ulit natin yan kapag may nakita tayo sa mga susunod na vlog natin. Yan naman yung pupuntahan natin, banda ron sa may northbound, bandang Caloocan Grace Park. Doon tayo magsisimula. So papuntaan naman, pabalik dito sa may MOA. Yan, sa may Roas Boulevard. So ngayon nga po pala ay January 11, 2026, 4:30 na ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.